Martial Peak, Kabanata 3909. 8 Paths of Divination. Natigilan si Hong Lao, si Zhang Qi, Ji Tianxing, at ang iba pa ay natigilan. Natigilan ang lahat, walang nag-aakala na ganoon kadaling mabuksan ang pinto. Habang ang lahat ay tulala pa rin, si Hong Lao ay pumasok na sa bulwagan. Ang kanyang paggalaw ay agad na nakaapekto sa nerbiyos ng lahat, at ang nakapaligid na heaven opening na kaharian ay sumugod lahat ng hindi nangangailangan ng sinuman na magsabi ng kahit ano. Mawala. Ang lalaking nakaitim na damit, si Ji Tianxing, ay parang baliw na ancient divine spirit habang umaarangkada siya. Saan man siya dumaan, winasak niya ang lahat ng dinadaanan niya. Ang sinumang humarang sa kanyang daan ay pinalipad. Sa isang kisap mata, siya ay dumating sa harap ng pinto at siya ang pangalawa na sumugod. Sumunod ng malapit sa kanya, ang iskolar na si Zhang Qi ay iwinagayway ang kanyang bilog na pamaypay at pumasok sa isang iglap. Sister Lan, pasok na rin tayo. Nilinga ni Yuan Xiaoman ang kanyang ulo upang tingnan si Madam Lan. Marahan namang tumango ang huli, at sa isang iglap ay nawala silang dalawa sa main hall. Hanggang sa nakapasok na ang mga nasa kalagitnaan ng yugto ng heaven opening na ito ay nagmadaling umakyat ang iba pang mga tao. Sa panahong ito, natural na hindi maiiwasan ang isang serye ng mga maiikling palitan, at paminsan-minsan ay pabago-bago ang pagsugpo sa mga pagbabago sa enerhiya. Brother, ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Tao Rongfang kay Wei Kei at nagtanong. Pumasok tayo at tingnan natin. Sabi ni Wei Kei sa malalim na boses. Dahil nandito na sila at bukas na ang gate ng Golden Crow Palace, natural na hindi sila basta-basta makaalis. Bagamat hindi nila alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang makapasok, basta't maingat sila at hindi makikipagkompetensya sa iba, hindi sila dapat malagay sa panganib. Nang pumasok ang dalawa mula sa Great Mon Province sa main hall, isang nakakapasong aura ang sumalubong sa kanila. Sa pagtingin sa paligid, makikita ang mga figure na lumilipad sa maluwag na bulwagan, na tila napakasigla. Bukod dito, ang mga bola ng Sun's True Fire ay dumaraan sa mga tao, iniiwasan ang pagtugis sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Ang liwanag mula sa Sun's True Fire ay nagpapaliwanag sa buong bulwagan, na sumasalamin sa liwanag mula sa mga pag-atake ng mga cultivator ng Heaven Opening Realm. Ito. Natigilan si Tao Rongfang. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong kasiglang eksena sa pagpasok niya. Bukod dito, sa sandaling ito, mayroong hindi bababa sa 100 bola ng Grand Sun Primordial Flame na lumilipad sa paligid ng bulwagan. Bihira lang makita ang ganitong engranding okasyon, dahilan para mag-alab ang puso nila ni Wei Kei sa pagnanasa. Nakatayo ang mga makakapal na haligi sa pangunahing bulwagan. Sa paligid ng mga haligi ay may mga ilaw na sulo. Noong una, hindi sila gaanong pinapansin ni Tao Rongfang, ngunit nang tingnan niyang mabuti ang mga sulo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi iyon mga sulo. Malinaw na sila ay mga bola ng Sun's True Fire na nagninangas. Ang buong bulwagan ay naiilaw ng Grand Sun Primordial Fire. Hindi na kailangang sabihin, ang Primordial Sun Fire na lumilipad sa bulwagan ay dapat na parang tanglaw. Dahil lamang sa naalarma sila sa mga nanghihimasok ay nagkaroon sila ng katalinuhan upang tumakas. Nagkatinginan sina brother and sister. Nang hindi nangangailangan ng komunikasyon, agad silang tumakbo palabas at sumugod sa isa sa mga sulo. Bago pa man sila dumating, nagawa na nila ang divine technique sa pagtatangkang sapilitang agawin ang Sun's True Fire. Napakaraming Sun's True Fire sa bulwagan. Ang pangunahing dahilan ay ang bulwagan ay hindi maliit, at mayroong higit sa 20 bola ng Sun's True Fire na ginamit bilang mga sulo. Gayunpaman, marami rin ang mga taong nakapasok, at lahat sila ay nasa Heaven Opening Realm. Mayroong kahit ilang mid-grade na eksperto sa Heaven Opening Realm. Wala pang kalahating oras na kailangan para makapagtimpla ng isang tasa ng tsaa, na ayos na ang alikabok. Ang mga mid-grade na eksperto sa Heaven Opening Realm ay nakakuha lahat ng hindi bababa sa 2 bahagi ng Sun's True Fire, at walang kakulangan ng mga eksperto sa 5th grade Heaven Opening Realm. Ang natitira ay hinagaw ng iba. Ang dalawa mula sa Great Mon Province ay medyo mapalad. Bagamat huli na silang pumasok, napakaganda ng kanilang timing. Inagaw nila ang isang bahagi ng Sun's True Fire, at nasa ika-5 baitang iyon. Hindi maitago ni Wei Kei at Tao Rongfang ang pagkasabik at saya sa kanilang mga mata. Ang isang bahagi ng mga material sa ika-5 baitang ay maaaring palitan ng 10 bahagi ng mga material na pang-4 na baitang, na sapat na upang lumikha ng isang dalubhasa sa Heaven Opening Realm sa ika-4 na baitang. Masasabing na isagawa na nila ang layunin ng paglalakbay na ito ng maaga. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay ayaw umalis. Kakapasok pa lang nila sa bulwagan, may mga ganitong benepisyo na. Kung sila ay patuloy na mag-explore, magkakaroon pa ba ng higit pang mga pakinabang?
Maraming mga tao ang may ganoong pag-iisip. Ang mga nakakuha ng Sun's True Fire ay ayaw umalis, at ang mga hindi nakakuha nito ay mas ayaw na umalis. Bukod dito, kahit na wala ng Sun's True Fire sa bulwagan, walang sino man ang makakasiguro na wala ng iba pang mga kayamanan, kaya lahat ay naghahanap sa paligid. Hindi nagtagal, may nakatuklas na ang sahig ng buong bulwagan ay sementado ng pinakamahusay na kalidad na fire jade. Ang pagtuklas na ito ay talagang nakakagulat. Sa labas ng universo, kahit na ang fire jade ay hindi isang bihirang material, at ang halaga nito ay maaaring mataas o mababa, depende rin ito sa hitsura nito. Ang ganitong uri ng top-grade fire jade ay halatang mahalaga. Bukod dito, ang lugar ng bulwagan na ito ay hindi maliit, ngunit ang buong palapag ng bulwagan ay gawa sa napakadalisay na fire jade na walang anumang mga dumi. Kahit na ang isang pangalawang rate na puwersa ay mag-set up ng ganoong lugar, magiging mahirap para sa kanila na gawin ito. Isang first rate na puwersa lamang ang magkakaroon ng ganoong katapangan. Halos mabaliw ang grupo ng mga tao. Ano pa ang dapat sabihin? Ang isang grupo ng mga eksperto sa Heaven Opening Realm, isa-isa, ay parang mga groundhog. Nagpatuloy ang tunog ng kalabog sa bulwagan habang ang mga piraso ng fire jade ay pinutol at isinilid sa space rings. Maging ang may-ari ng First In, si Madam Lan, ay walang pagbubukod. Walang magrereklamo tungkol sa pagkakaroon ng napakaraming librerag benepisyo. Gayunpaman, ang magagandang bagay ay hindi nagtagal. Marahil ay may nag-trigger ng isang paghihigpit, ngunit nang ang lahat ay nahihirapan sa sahig, nagkaroon ng dumadagandong na tunog at ang bukas na pinto ay biglang sumara. Nagulat ang lahat at nagos. Bago pa man sila magkaroon ng oras para imbestigahan ang sitwasyon, bigla silang binalot ng pagkahilo. Lumabo ang kanilang paningin, at lahat ng tao sa bulwagan ay lumitaw sa isang malaking karst cave. Wala na ang bulwagan, at gayon din ang fire jade floor. Hindi na kailangan pang magtrabaho. Sa biglaang pagbabagong ito, ang mga pamilyar sa isa't isa ay nagmamadaling nagtipon sa isang lugar, mapagbantay na lumilingon sa paligid upang magbantay laban sa hindi inaasahan. Gumamit pa nga ang ilang mga tao ng secret techniques para tahimik na lumabas sa mga anino, naglalaho ng walang bakas. Ang mga mid-level na eksperto sa Heaven Opening Realm ay nataranta rin. Lumapit si Yuan Xiaoman sa tabi ni Madam Lan at dumaikit sa kanya, na parabang ito lang ang tanging paraan para makahanap siya ng bakas ng seguridad. Brother Zhang, malalim ang pagkakaunawa mo sa Tao of Spirit Arrays. Ano sa tingin mo ang nangyari ngayon? Biglang lumingon si Hong Lao kay Zhang Qi. Ilang beses na marahang iwinagayway ni Zhang Qi ang kanyang pamaypay at nag-isip. Ito ay dapat na isang teleportation formation. Kung titingnan mula sa pakiramdam ngayon, ang distansya ng teleportasyon ay hindi dapat masyadong malayo. Ang lugar na ito ay dapat na nasa Sunstar pa rin. Tumango si Hong Lao. Iyon din ang iniisip ng matandang master na ito. Kaya ang lugar na ito ay nasa loob pa rin ng Golden Crow Divine Palace. Kung ito man o hindi, maaari lamang nating maimbestigahan ng mabuti. Kung gayon, tingnan natin. Tumango si Hong Lao. Biglang sumulpat sa ganoong lugar, walang makakaramdam ng katiwasayan. Bago naging malinaw ang usapin, natural na kailangan nilang magsiksikan para sa init. Ang mga mid-level na eksperto sa Heaven Opening Realm ay hindi tanga, kaya hindi na kailangan ng talakayan sa oras na ito at nagsimula silang mag-imbestiga. Pagkatapos ng mabilis na pagsisiyasat, talagang may nahanap sila. Ang buong kuweba ay hindi selyado. Mayroong kabuuang 8 labasan na nakaayos sa 8 inner hidden gates. Maliwanag, may dahilan para dito. Matapos maunawaan ang sitwasyon, maraming eksperto sa Heaven Opening Realm ang sumimango. Sa antas ng lakas na ito, natural na mayroon silang ilang pag-unawa sa 8 inner hidden gates. Gayunpaman, walang makapagsasabi ng tiyak kung saan lalabas sa oras na ito. Sa kabutihang palad, mayroon ding mga mid-level na eksperto sa Heaven Opening Realm bukod sa mga low-level na eksperto sa Heaven Opening Realm. Natural na kailangang makita ng isang grupo ng mga low-level na eksperto sa Heaven Opening Realm kung paano pipiliin ni Madam Lan at ng iba pa. Kung hindi talaga nila kaya, susundan nila sila. Ito ay mas mahusay kaysa sa barging in mag-isa. Madam Lan, paano natin pipiliin itong 8 gate? Tumingin si Hong Lao kay Madam Lan at nagtanong. Ang cultivation ni Madam Lan ang pinakamataas dito, kaya natural na maraming reference ang napili niya. Tumingin ang lady boss sa paligid at tumawa. May gate ng buhay, kaya syempre pipiliin natin ang gate ng buhay. Huwag mong sabihin na pipiliin natin ang gate ng kamatayan. Piliin ang gate ng buhay. Kumunot ang noo ni Hong Lao. Ngunit mahirap sabihin kung ang pag-iral na nagtakda ng lugar na ito ay hindi ibig sabihin na manligaw. Kung gayon pipiliin natin ang gate ng kamatayan.
Sino ang nakakaalam, baka makagawa tayo ng daan palabas. Hindi nakaimik si Hong Lao. Aalis muna ako. Habang sinasabi ito ni Madam Lan, talagang lumakad siya patungo sa Gate of Life at hindi nagtagal ay nawala sa paningin. Napatulala ang grupo, hindi inaasahan na gagawa ng ganoong kamadaling desisyon si Madam Lan. May sapat ba siyang tiwala sa sarili niyang swerte, o may natuklasan ba siya ngunit hindi niya sinabi sa lahat? Saglit na nag-alinlangan si Yuan Xiaoman, pagkatapos ay sumigaw, Sister Lan, hintayin mo ako. Sinundan din niya si Madam Lan sa tarangkahan ng buhay. Sa sandaling umalis silang dalawa, higit sa kalahati ng mga eksperto sa Heaven Opening Realm na naruroon ay sumunod sa kanila sa tarangkahan ng buhay. Kung tutusin, alam nilang lahat na si Madam Lan ay mula sa First In, at ang First In ay may magandang background, kaya hindi dapat masyadong mali ang kanyang pinili. Sina Wei Kei at Tao Rongfang ay bahagi rin ng grupo. Ang mga hindi umalis ay may mga pagdududa sa kanilang mga puso, o nadama na tama ang mga salita ni Hong Lao. Kung madali silang makakahanap ng paraan palabas sa pamamagitan ng pagpili ng tarangkahan ng buhay, kung gayon ano ang silbi ng 8 Inner Hidden Gates. Anong gagawin natin? Lumingon si Hong Lao para tingnan sina Zhang Qi at Ji Tianxing. Malamig na umungol si Ji Tianxing. Wala akong pakialam kung anong gawin mo, mauna na din ako. Habang nagsasalita siya, diretso siyang humakbang patungo sa tarangkahan ng kamatayan, na naging sanhi ng pagkibot ng mukha ni Hong Lao. Ito ay talagang lalaban hanggang kamatayan, na nakakaalam kung mabubuhay siya. Dahan-daang umiling si Zhang Qi. Talagang matapang si Brother Tianxing, nahihiya itong si Zhang. Habang nagsasalita siya, naglakad siya patungo sa gate ng pahinga. Nang umalis silang dalawa, marami ring mga low-level na eksperto sa Heaven Opening Realm na sumusunod sa kanila. Hindi nagtagal, halos 1 dosina na lang ang natira sa kuweba. Bukod kay Hong Lao, lahat sila ay mga low-level na eksperto sa Heaven Opening Realm, at lahat sila ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Nainis si Hong Lao sa mga titig. Naglabas siya ng isang simpleng tansong barya, niyugyug ito ng ilang beses, at binuksan ito, bumubulong ng kung ano-ano habang nakatingin sa isang tiyak na direksyon. Inialis ang tansong barya, si Hong Lao ay naging isang bahid ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon. Ang iba pa sa mga tao ay sumunod na malapit sa likuran. Kasabay nito, sa siping iyon, si Yang Kai ay bumuntong hininga habang iniangat niya ang sahig at inilagay ito sa kanyang spatial ring. Nakapagtataka, ang sahig ay gawa rin sa pinakamataas na kalidad na Fire Jade. Noong una ay hindi niya ito napansin, ngunit matapos na matrap dito at hindi na maka-advance o maka-atres, sa wakas ay napansin niya ito pagkatapos tumingin sa paligid. Hindi lang ang Fire Jade sa sahig, kundi pati na rin ang mga sulong sa dingding. Sila ay talagang mga bola ng Sun's True Fire. Mayroong kabuuang 8 sulong sa daanan, sa madaling salita, 8 bahagi ng Sun's True Fire. Kasama ang nakolekta niya noon, mayroon na siyang 9 na bahagi ng Sun's True Fire, at 3 sa mga ito ay 5th grade. Martial Peak, Kabanata 3910. Napansin ba niya? Ito ay talagang isang masaganang ani. Siya ay hindi maipaliwanag na nakarating sa ganitong uri ng lugar at nakakuha ng napakaraming Sun's True Fire, ngunit ngayong nabuklad na ang daanan, hindi na siya makasulong o maka-atres, na nagparamdam sa kanya na walang magawa. Lihim na nagpa siya si Yang Kai na imbestigahan muli ang daanan pagkatapos makolekta ang lahat ng Fire Jades. Kung hindi pa rin siya makahanap ng paraan palabas, maaari na lang niyang gamitin ang spatial teleportation para makatakas. Matapos gumugol ng higit sa 1 oras, sa wakas ay nakolekta ni Yang Kai ang lahat ng Fire Jades sa daanan. Habang siya ay naghahanda upang siyasatin muli ang daanan, ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago at lumingon siya upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Maya-maya, tila may narinig siyang paggalaw mula sa direksyong iyon. Nakikinig ng mabuti, kinumpirma niya na mayroon ngang gumagalaw, at parang may umaatake sa tansong tarangkahan na nagtatak sa daanan. May tao ba sa kabilang side ng Bronze Gate? Nagulat si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon. Kung mayroong isang tao sa kabilang panig, nangangahulugan ito na ang CP na ito ay hindi isang patay na dulo. Kaya lang hindi niya naisip kung saang daan ang pasukan at kung saang daan ang labasan. Pagdating sa harap ng gate, tahimik na naramdaman ni Yang Kai ang kanyang paligid, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang taong umaatake ay tila napakalakas, kahit isang mid-rank Heaven Opening Realm Cultivator. Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ang pumasok sa kanyang mga tainga, at paglingon niya, nakita niyang may maliit na bitek na lumitaw sa Bronze Gate. Masisira na talaga ang Bronze Gate na hindi niya nagawang igalaw kahit na ginamit niya ang lahat ng lakas niya. Sa sandaling nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, nakarinig siya ng malakas na kalabog at sumabog ang tansong pinto.
Ang malaking pinto ay nagkapira-piraso, at ang mga sirang panel ng pinto ay lumipad kung saan-saan. Muntik na siyang matamaan ng isa sa mga tabla ng pinto. Si Yang Kai ay likas na hinimok ang kanyang space principles na tumakas, ngunit pagkatapos na isipin ito, pinigilan niya ang ideyang umalis at sa halip ay kinuha ang shadowless muslin na nakuha niya mula kay Durufeng, binalot ito sa kanyang sarili at nawala sa isang iglap. Sabay pidyo ng hininga at pinipigilan ang aura. Kung aalis siya ngayon, hindi magiging madali ang pagpasok muli. Nang hindi nakikita ang Sun's True Gold, si Yang Kai ay hindi gustong umatras, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang mga kwalifikasyon upang hamanin ang isang Heaven Opening Realm Cultivator, kaya maaari lamang siyang umasa sa Shadowless Muslin. Sinabi ni Durufeng na ang bagay na ito ay ibinigay sa kanya ni Duanhai, kaya kahit sinong Heaven Opening Realm Cultivator sa ilalim ng mid-rank ay hindi makikita ang kinaroroonan nito. Kahit na ito ay isang mid-rank Heaven Opening Realm Cultivator, kung hindi sila maingat na maghanap, maaaring mamiss nila ito. Nanalangin siya sa kanyang puso na hindi nagyayabang si Durufeng. Kung hindi, kung sila ay makakabangga sa isa't isa sa ganitong uri ng lugar, mahirap ipaliwanag. Sa oras na iyon, ang tanging paraan upang makatakas ay ang pagtakas. Matapos itago ang sarili, nagtago si Yang Kai sa likod ng sirang pinto. Sa tulong ng pinto ay natakpan niya ang halos buong katawan niya. Nang matapos siya, narinig niya ang isang nasasabik na tagay mula sa labas. Napakagaling ni Sister Lan. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang nagsabi, "Tigilan mo na ako sa pambabola." Ang boses sa harap ay dalisay at kaaya-aya, habang ang boses sa likod ay matamis at malambot. Nagbigay ito ng ganap na kakaibang pakiramdam. Bahagyang sumimangot si Yang Kai, at medyo kakaiba ang kanyang ekspresyon. Bakit parang ang boses sa likod ay ang landlady ng First Inn? 4 na buwan na siyang tumira sa First Inn, at kada 3 araw ay nakikipagkita siya kay Daiyu at sa iba pa sa lobby, kaya ilang beses na niyang nakita ang landlady. Bagamat hindi sila masyadong pamilyar sa isa't isa, nagpalitan sila ng ilang salita. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, hindi nakakagulat na lumitaw ang landlady dito. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa First Inn, at ang mga puwersa ng kalapit na malaking teritoryo ay dumating lahat upang siyasatin ang sitwasyon sa Sunstar. Paanong ang First Inn, na matatagpuan sa teritoryong ito, ay nakaupo ng walang kabuluhan? Naiintindihan naman na pupunta rito ang landlady. Paano ito pambabola? Nakakamangha talaga si Elder Sister Lan. Hinahangaan ka ni Xiaoman. Inis na sabi ng purong boses na iyon, at saka nagtanong. Hindi ba kayo pumapayag? Oo, oo, oo. Tumugon ang grupo ng mga tao, may halong pambabola ang kanilang mga boses. Ang daming tao. Nagulat si Yang Kai at nagtago ng mas maingat. Masyado kang maraming salita, pasok na tayo at tingnan natin. Sabi ng boses na tila pagmamay-ari ng landlady nang pumasok ang isang voluptuous figure sa daanan. Laminggalinga si Yang Kai sa paligid at nalaman niyang tama ang hula niya. Yun talaga ang landlady ng First Inn. Tumayo ang landlady at tumingin sa paligid ng daanan. Biglang tumirik ang kanyang tingin sa isang lugar, at nanlaki ang kanyang magagandang mata. Para siyang nakakita ng isang bagay na hindi maisip, kahit ang kanyang malarosas na maliit na bibig ay bahagyang mamuka. Napaawang ang bibig ni Yang Kai habang sinusumpa niya si Durufeng sa kanyang puso, na sinasabi na ang Shadowless Veil ay napakahimala, at ang isang mid-rank na Heaven Opening Realm ay hindi makakakita dito. Kung hindi maingat na naghanap ang isang Heaven Opening Realm na nasa mid-rank, maaaring hindi ito mapansin. Nakatitig sa kanya ang landlady nang pumasok siya, kaya kitang-kita na nakita niya siya. Awkwardness ang ekspresyon ni Yang Kai, na parabang nahuli siyang walang ginagawa. Huli na para tumakbo ngayon, kaya ngumiti siya sa landlady at tahimik na ikinulong ang kanyang mga kamay, humihingi ng awa. Anong meron, Sister Lan? May nahanap ka ba? Biglang sumulpat ang isang maselang dalaga at nagdududang nagtanong. Nalipat ang tingin ng landlady habang umiiling. Wala dito. Ipagpatuloy natin ang pasulong. Oh, walang hinala ang dalaga at sinundan ang landlady pasulong. Sumunod ng malapit sa kanilang dalawa, isang grupo ng mga tao ang maingay na sumugod. Hindi nang ahas na kumilos si Yang Kai, dahil ang mga ito ay nasa Heaven Opening Realm na mga tao. Medyo ilang pulgada lang ang layo sa kanya, halos hawakan ang katawan niya. Buti na lang at nagtago siya sa likod ng sirang pinto, kaya hanggat hindi niya ito inalis, hindi siya natatakot na mahawakan. Nang pumasok ang Heaven Opening Realm na ito, natural silang tumingin sa paligid. Natuklasan ni Yang Kai na maraming mga tingin ang dumaan sa kanya, ngunit hindi sila nag-react. Pagkatapos lamang makalayo ang lahat ay nagpakawala ng mahinang hininga si Yang Kai. Mula sa sitwasyon kanina, medyo nagkamali siya kay Durufeng.
Ang Shadowless Veil na ito ay talagang napakahimala. Napakaraming Heaven Opening Realm ang nakapasok, ngunit hindi pa nila nadiskubre ang kanyang mga landas. Kung gayon ano ang ekspresyon ng landlady mula kanina? Natuklasan ba niya siya o hindi? Medyo hindi matukoy ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi alintana kung natuklasan niya siya o hindi, dahil hindi niya ito na-expose sa kanya sa lugar, may utang siyang pabor sa kanya. Kung hindi, kung nahuli siya sa sitwasyong iyon, malamang na hindi siya magkakaroon ng magandang pagtatapos. Mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 Heaven Opening Realm na nakapasok ngayon lang. Nakita pa ni Yang Kai ang mga figure ni na Wei Kei at Tao Rongfang kasama nila, ngunit wala ni isang disipulo mula sa Great Moon Province ang naruroon. Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Sa harap ng napakaraming Heaven Opening Realm, kahit na sumunod ang mga disipulo mula sa Great Moon Province, magiging pabigat sila. Marahil ay inayos sila sa ibang lugar ni na Wei Kei at Tao Rongfang. Hinahabol niya ang isang bola ng Sun's True Fire sa lava at walang ingat na sinipsip ng whirlpool, kaya paano sila nakapasok? At saan ang lugar na ito? Tumingin si Yang Kai sa sirang pinto sa kanyang harapan at pagkatapos ay tumingin sa direksyon na pinupuntahan ng mga taong iyon. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-ungol sa sarili, tahimik siyang sumunod sa kanila. Hindi nagtagal, nakita niya ang bakas ng grupo ng mga tao sa di kalayuan. Hindi na kailangang sabihin, hinaranggan sila ng tansong pinto sa kabilang dulo ng daanan. Isang dagandong na tunog ang nagmula sa gilid na iyon, at isang nagngangalit na enerhiya ang umaagos. Malamang, sinira ng Lady Boss ang pinto. Naramdaman ang nakakalat na pagbabago-bago ng enerhiya, si Yang Kai ay lihim na nagulat. Bagaman matagal na niyang alam na ang Lady Boss ng First Inn ay tiyak na hindi ordinaryo, tila mas malakas pa ito kaysa sa inaakala niya. Siya ay tiyak na hindi lamang isang 4th grade Heaven Opening Realm, ngunit malamang na isang 5th grade Heaven Opening Realm. Sa ngayon, nakatagpo lamang ni Yang Kai ang isang 5th grade Heaven Opening Realm, si Elder Shu, ngunit si Elder Shu ay nabigo sa kanyang paghihiganti at namatay. Si Yang Kai ay hindi pa nakakita ng 5th grade Heaven Opening Realm gamit ang sarili niyang mga mata. Sa sandaling ito, nararamdaman niya ito. Hindi nagtagal, wala pang isang incense stick, muling dumating ang tunog ng crack, at si Yuan Xiaoman ay tumawag. Sister Lan, magsikap ka pa, malapit nang masira ang pinto. Galit na sabi ng Lady Boss. Kung may oras ka para makipag-usap, bakit hindi mo ako tulungan? Humajajek si Yuan Xiaoman. Hindi ipapahiya ni Xiaoman ang sarili sa harap ni Sister Lan sa ganitong kaunting kasanayan. Habang nagsasalita siya, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang 12 ng Heaven Opening Realm sa daanan at ngumuso. Kayong mga lalaki, ang alam niyo lang bang tumitig? Kung hindi ka tutulong, pwede mo bang i-cheer si Sister Lan? Halika, magsaya ka sa akin. Ang banal na kapangyarihan ni Sister Lan ay walang kapantay, numero 1 sa universo. Natigilan ang lahat nang marinig nila ito. Isang grupo ng Heaven Opening Realm, sa kani-kanilang puwersa, ay pawang mga kilalang tao. Kung sumigaw sila ng ganoong mga salita, paano nila makikita ang iba sa hinaharap? Pupunta ka ba para sumigaw o hindi? Kung hindi, pagkatapos ay scrum. Napuno ng galit ang magagandang mata ni Yuan Xiaoman. Nawalan ng masabi ang lahat. Pumapayag man sila o hindi, makatugon lang sila. Sa ilang sandali, ang daanan ay napuno ng sunod-sunod na alon ng mga tagay. Tinapakan ni Madam Lan ang kanyang paa sa galit. Tumahimik kayong lahat, ano ang ginagawa mo? Galit na galit siya na sumakit ang kanyang atay, at wala na siyang ibang gustong sampilan ang batang babae na iyon hanggang mamatay. Nang marinig ito ng lahat, para silang pinatawad sa panaginip, at dali-dali silang tumahimik. Sa takot na baka magkagulo na naman si Yuan Xiaoman, hindi na nagpapigil si Madam Lan. Sa isang putok, ilang palad ang damapo, at sa pagsalpok, ang tansong pinto sa gilid na ito ay nabasag din. Masyadong tamad na mag-aksaya pa ng mga salita. Si Yuan Xiaoman, nagmamadaling pumasok si Madam Lan. Nagulat siya sa nakita niya, at nanlamig ang kanyang katawan sa kinauupuan. Si Yuan Xiaoman, na malapit na sumunod sa likod, ay bumangga sa kanyang likod at tinakpan ang kanyang noo, sinabing, Sister Lan, bakit hindi ka aalis? Habang nagsasalita siya, napansin niya ang ekspresyon ni Madam Lan at sinundan siya ng tingin. Natigilan din siya sa kinauupuan, bahagyang nakabuka ang bibig, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Ang mga Heaven Opening Realm na sumugod, sunod-sunod, lahat. Natigilan sa kinalalagyan na parang may gumamit ng body freezing technique sa kanila. Hindi nahihigit pa ang pagkabigla sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Naramdaman ang mga abnormalidad ng lahat, si Yang Kai, na sumusunod sa kanila, ay sumugod din. Pagtingin sa kaliwat kanan,
ang kanyang tingin ay agad na tumangala sa isang lugar sa kanyang harapan, at ang kanyang mga mag-aaral ay marahas na nagkontrata. Sa harap niya, sa loob ng isang madilim na pulang ilaw na screen, isang kakaibang ibon na may 3 paa na halos 10 metro ang taas at ganap na itim ang nakatayo sa isang mataas na plataporma. Nakabuka ang mga pakpak ng kakaibang ibon, at hindi ito gumagalaw. Gayunpaman, isang napakatalino na banal na aura ang patuloy na kumakalat mula sa katawan ng kakaibang ibon. Ang lahat ng pumunta rito, anuman ang kanilang paglilinang, ay hindi maiwasang madama ang kanilang sariling kawalang halaga. Marshall Peak, Kabanata 3911, Golden Crow. Sa loob ng malaking bulwagan, ang ilang dosenang heaven opening cultivator na sumugod sa lugar ay nagyelo lahat, at maging si Madam Lan ay walang exception. Bagamat maraming tao sa malaking bulwagan, ito ay nakamamatay na tahimik. Nararamdaman ang napakatalino na divine power na iyon, parang dinidiin sila ng buong mundo, na ginagawang mahirap para sa kanila na huminga at ang kanilang chi at dugo ay umaagos. Golden Crow. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, isang paus at nanginginig na boses ang umalangaw mula sa karamihan. Nabalitaan na ang isang mature na Golden Crow ay makakapatay ng mga high-rank Heaven Opening Realm Cultivator tulad ng pagkatay ng baboy at aso. Sino ba naman ang hindi matatakot dito? Sa mga cultivator ng Heaven Opening Realm na naroroon, kahit na ang mga mid-rank na Heaven Opening Realm Cultivator ay mabibilang sa isang banda. Pagpasok sa kwarto ng isang tao nang walang pahintulot, kung magagalit sila sa Golden Crow na ito, walang makakaligtas. Sa kritikal na yugto ng buhay at kamatayan, na alam kung gaano karaming mga tao ang nagsisisi na masangkot sa gulo na ito, na walang ibang gustong umalis kaagad. Gayunpaman, sa ilalim ng banal na kapangyarihan ng Golden Crow, walang nangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ano bang dapat ikatakot? Isang galit na sigaw ang umalangaw. Ang Golden Crow na ito ay patay na. Kahit malakas ang boses ay medyo nilalakasan niya ang loob niya. Gayunpaman, sa paalala ng taong ito, nang ang lahat ay tumingin ng mabuti sa Golden Crow, nalaman nilang totoo nga ang sitwasyon. Ang Golden Crow ay nakatayo doon sa buong oras, at kahit na may liwanag sa mga mata nito, hindi ito gumagalaw. Wala itong reaksyon sa pagdating ng lahat. Talagang patay na ang Golden Crow na ito. Bahagyang tumango si Madam Lan. Hindi niya naramdaman ang kahit katiting na sigla mula sa katawan ng Golden Crow. Pagpasok niya kanina lang ay nakaramdam din siya ng takot. Biglang nakakita ng nakakatakot na pag-iral, maging ang kanyang mga iniisip ay naging magulo. Ngayon na naramdaman niya ang abnormalidad, pagkatapos ng maikling pagsisiyasat, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ang Golden Crow ay malapit ng mamatay, at ang araw ay malapit ng mapawi. Ngayon, sa bituin ng araw, ang Sunfire ay napatay na nagpapatunay sa pagkamatay ng Golden Crow mula sa ibang pananaw. Gayunpaman, kung titingnan ang hitsura ng bangkay ng Golden Crow, ito ay dapat na namatay hindi pa matagal na ang nakalipas. Sa mga taong naruroon, ang kanyang lakas ang pinakamataas. Dahil sa sinabi niya, gumaan kaagad ang pakiramdam ng iba, at sunod-sunod na bumantong hininga. Sa dilim, si Yang Kai, na nakatago sa ilalim ng walang anino na belo, ay dinilaan ang kanyang mga tuyong labi, na silaw habang nakatitig sa bangkay ng Golden Crow na nababalot ng pulang screen ng liwanag. Isa lamang itong bangkay, ngunit mayroon itong ganoong kapangyarihan. Ano kaya ang magiging Golden Crow na ito kapag ito ay nabubuhay pa? Kung ganito ang Golden Crow, paano naman ang Dragon Race, na nireranggo sa itaas ng Golden Crow? Ang kanyang Dragon Vein ay mayroon pa ring maraming puwang para sa paglaki. Ngayon, malamang na hindi pa niya na-unlock ang 10% ng kapangyarihan ng Dragon Vein. Higit pa rito. Pagkarating sa lugar na ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang dowsil ay medyo hindi mapakali, na parang may kung anong umaakit sa kanyang dowsil, na nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagnanasa. Kasunod ng kanyang instinct, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang tingin patungo sa mataas na platform. Sa apat na sulok ng mataas na entablado, may ilang pulang-pula na kristal na parang mga bagay na halos isang talampakan ng haba, na agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Sun's True Gold. Hindi lang si Yang Kai. Nang wala ng anumang banta sa kanyang buhay, nasa mood siyang mag-imbestiga ng mabuti. Agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ang mga pulang kristal na nakaayos sa apat na sulok ng mataas na plataporma. Kahit na hindi pa nila ito nakita, nang pumasok ang bagay na ito sa kanilang mga mata, halos lahat ay nakatitiyak na ang mga pulang kristal na ito ay ang maalamat na Sun's True Gold. Ang maraming Heaven Opening Realm Cultivator ay ilang araw nang naggalugad sa Sunstar, ngunit hindi pa nila nakita ang Sun's True Gold. Nakakuha sila ng ilang Sun's True Fire, ngunit paano maihahambing ang halaga ng Sun's True Fire sa Sun's True Gold?
Iyon ay mga materyales na hindi bababa sa ika-6 na baitang, at maging ang ika-7 o ika-8 baitang. Sa isang iglap, namula ang mata ng lahat. Isang figure ang nagmamadaling lumabas mula sa karamihan, na direktang sumugod patungo sa isang sulok ng mataas na plataporma. Mahigit 12 figure ang sumunod na malapit sa likuran, lahat sila ay sumusugod sa iba't ibang target. Idiot. Si Yuan Xiaoman, na nakasandal kay Madam Lan, ay malamig na ngumuso. Napabuntong hininga si Madam Lan. Ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain at ang mga tao ay namamatay sa paghahanap ng kayamanan. Habang sinasabi niya ito, umalangaw ang isang nakakapanginginig na sigaw. Ang Heaven Opening Realm Cultivator ang unang nakarating sa mataas na platform. Isang bola ng nakakapasong apoy ang sumunog sa kanyang kanang kamay, at gaano man niya iikot ang kanyang enerhiya, hindi niya ito maapula. Mabilis na napuno ng amoy ng inihaw na laman ang hangin, kaya nasusuka ang mga tao. Hindi lamang iyon, ang apoy ay mabilis na kumalat pataas, na nasusunog ang kanyang braso sa isang kisap mata. Nag-iba ang ekspresyon ng taong iyon, ngunit siya rin ay masyadong mapagpasyahan, itinaas ang kanyang kamay upang humawak ng espada at tumaga sa sarili niyang braso. Kumikislap ang liwanag ng espada, at tumalsik ang dugo. Kasabay nito, isang mahinang ungol ang umalangaw, at isang braso ang bumagsak sa lupa. Sa ilalim ng tingin ng lahat, mabilis na sinunog ng apoy ang braso at naging abo, dahilan para mamatla ang mukha ng lahat. Natuto mula sa mga pagkakamali ng iba, ang iba na orihinal na hindi mapakali ay natigilan sila nang makita nila ang taong ito na nagdurusa ng napakalaking kawalan, at hindi ng ahas na kumilos. Sa 12 ng mga tao na sumugod noon, 2 o 3 sa kanila ay dumanas din ng parehong kapalaran, at walang pagpipilian kundi putulin ang kanilang sariling mga armas upang iligtas ang kanilang buhay. Ang ekspresyon ni Yuan Xiaoman ay sobrang solemn. Ito ang Golden Crow True Fire. Bahagyang tumango si Madam Lan, tumangala sa pulang ilaw na screen. Mukhang ang Golden Crow na ito ay naglagay ng restriction dito bago ito namatay. Nang hindi nilalabag ang restriction, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng Sun's True Gold. May paraan ba si Sister Lan? Tanong ni Yuan Xiaoman. Nagsalubong ang mga kilay ni Madam Lan, at nag-isip siya sandali bago sinabing. Marahil ay maaari kong subukan, ngunit hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Magtulungan tayo. Pagkatapos nating magtagumpay, kukuha ka ng 70% at ako naman ay kukuha ng 30%. Nasasabik ang ekspresyon ni Yuan Xiaoman. Kahit na ang halaga ng Sun's True Gold sa platform ay hindi gaanong, hindi rin ito kaunti, mga 7 o 8 hibla. Kahit na 30% lang ang kinuha niya, nakakakuha pa rin siya ng 2 o 3 strands. Ang ganitong uri ng kayamanan, pabayaan ang 2 o 3 hibla, kahit isang hibla ay sapat na upang kumita ng kayamanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling pa rin si Madam Lan. 2 tao ay hindi ito magagawa. Hintayin natin yung iba. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng pagkakataon kung sabay tayong kumilos. Hong Lao at ang iba pa. Natigilan si Yuan Xiaoman. Nagpunta sila sa ibang direksyon. Hindi ko alam kung buhay pa sila sa oras na ito. Pinili nilang 2 ang life gate, kaya hindi sila nakatagpo ng anumang panganib sa daan. Ang iba ay malamang na hindi gaanong pinalad. Ang matandang ito ay biniyayaan ng malaking kapalaran, syempre buhay pa. Sa sandaling ito, umalangaw ang boses ni Hong Lao. Lumingon si Yuan Xiaoman at nakita si Hong Lao na naglalakad mula sa malapit, na sinundan ng ilang Heaven Opening Cultivator. Gayunpaman, mukhang hindi sila nasa mabuting kalagayan, lahat sila ay nasugatan, at ang iba sa kanila ay nababalot ng madilim na pulang dugo. Kahit na hindi niya alam kung aling gate ang pinili ni Hong Lao, sa pagtingin sa sitwasyon, halatang hindi ito kasing ligtas ng life gate. Marahil ay nakatagpo sila ng maraming panganib sa daan, at sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga tao ang namatay. Talas talaga ang mga mata ni Madam Lan. Kung alam ko lang sana kanina pa ako pumasok sa life gate. Mapait na ngumiti si Hong Lao. Swerte lang. Ngumiti si Madam Lan. Hindi sumama sina Mr. Zhang at Mr. J kay Hong Lao. Umiling si Hong Lao. Iba-ibang landas ang pinili nila. Tumangala sa plataporma at sa bangkay ng Golden Crow, nagningning ang kanyang mga mata. Ano ang sitwasyon dito? Bago pa maipaliwanag ni Madam Lan ang detalye, isang malakas na kalabog ang nagmula sa isang gilid ng bulwagan. Maya-maya, may lumabas na figure mula sa hall. Ang taong ito ay nagpapalabas ng masamang aura at puno ng dugo. Siya ay walang iba kundi si Ji Tianxing ng Blood Dragon Altar. Hindi alam kung ano ang nakatagpo ng taong ito sa daan, ngunit siya ngayon ay nasa napakalungkot na kalagayan. Isa pa, walang ibang nakarating sa lugar na pinanggalingan niya. Sa sandaling lumitaw siya, ang tingin ni Ji Tianxing ay naakit sa bangkay ng Golden Crow, at sumigaw siya.
Ang Golden Crow. Lumipat ang kanyang tingin kay Madam Lan at sa iba pa, at dire-diretso siyang naglakad. Tiningnan siya ni Hong Lao mula taas baba at tumawa. Bagamat nakatagpo siya ng ilang mga twists at turns, ang pangkalahatang sitwasyon ay mabuti pa rin. Tila mas malas pa si Ji Tianxing kaysa sa kanya. Bahagyang tumango si Madam Lan. Kung gayon si Mr. Zhang na lang ang natitira. Malungkot na sinabi ni Yuan Xiaoman. Kailangan pa ba natin siyang hintayin? Sinabi ni Madam Lan. May lakas sa mga numero, at may sapat na Sun's True Gold. Hindi ka ba natatakot na walang sapat na ibahagi? Sumimagot si Yuan Xiaoman. Naghintay sila ng ilang oras, at sa panahong ito, naunawaan din ni Hong Lao at ng iba pang dumating mamaya ang sitwasyon dito. Ilang mid-grade heaven opening realm din ang nag-imbestiga sa paghihigpit, nag-iisip ng paraan para masira ito, ngunit sa kasamaang palad, wala silang anumang mga pahiwatig. Ang paghihigpit dito ay mukhang simple at hindi masyadong komplikado, ngunit ito ay isang mature na Golden Crow na nag-set up nito. Gaano man kasimple ang paghihigpit, hindi ito ganoon kadaling masira. Kailangang maging sapat ang lakas ng isa para masira ito. Pagkalipas ng ilang oras ay lumitaw si Zhang Qi mula sa Land of Lodeng. Gayunpaman, kahit na siya ay naantala ng mahabang panahon, ang kanyang sitwasyon ay mas mabuti kaysa kina Hong Lao at Ji Tianxing. Hindi bababasa, walang bakas ng mga pinsala sa kanyang katawan, at marami ring heaven opening realm na sumama sa kanya. Tila ang 8 labasan sa Karst Cave ay maaaring humantong sa bulwagan na ito, ngunit ang oras na ginugol at panganib na nakatagpo ay lahat ay naiiba. Nang magkita sila at maipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon, bahagyang tumango si Zhang Qi. Gawin natin ito sa ganitong paraan, wala akong pagtutol. Habang hinihintay si Zhang Qi, si Madam Lan at ang iba pa ay gumawa na ng paraan para masira ang paghihigpit. Ang katawan ni Hong Lao ay kumikislap, at siya ay lumipad sa hangin, sumigaw ng malakas. Mga kaibigan, mangyaring manahimik, ang matandang master na ito ay may ilang mga salita na sasabihin. Sa bulwagan, ang heaven opening realm na natipon sa mga grupo ng 3 hanggang 5 nagbubulungan ay tumingin sa ibabaw nang makita nila ito. Tumango si Hong Lao bilang kasiyahan at tumawa. Dahil lahat ay nakarating na rito, natural na gusto mong mangisda para sa ilang mga benepisyo, at ngayon, ang mga benepisyo ay nasa harap mo na. Ang lahat ay nakasalalay sa kung may kakayahan ka o wala. Gayunpaman, ang lugar na ito ay protektado ng isang paghihigpit, at kung hindi natin ito lalabagan, walang sino man ang makakakuha ng anuman. Napag-usapan lang namin ito, at kung gusto naming masira ang paghihigpit, kakailanganin namin ang lahat ng narito na magtulungan upang magkaroon ng pagkakataon. Hinihiling ko sa lahat na pansamantalang isantabi ang kanilang mga sama ng loob at magtulungan upang masira ang paghihigpit. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, maraming low-grade heaven opening realm ang nagtinginan sa isa't isa nang may pagtataka. May ilan din na nanunuya sa loob, iniisip na si Hong Lao ay nananaginip. Napakaraming heaven opening realm ang naruroon, at lahat ay may kanya-kanyang plano. Doon hindi masama sa pagtutulungan upang labagin ang paghihigpit, ngunit pagkatapos lumabag sa paghihigpit, sino ang makakaagaw ng anumang mga benepisyo mula sa isang mid-grade heaven opening realm? Sa oras na iyon, ang lahat ng mga benepisyo ay malamang na mahuhulog sa mga kamay ni Hong Lao at ng iba pa, at ang iba ay maaari lamang manood ng walang magawa. Sino ang handang gawin ang gayong walang pasasalamat na gawain? Dahil dito, walang nagsalita, at nanahimik silang lahat. Malinaw na inaasahan ito ni Hong Lao, at ngumiti siya. Siyempre, hindi namin gagawing walang kabuluhan ang lahat. Maingat lang kaming nag-imbestiga at nalaman na may kabuuang 8 bahagi ng Sun's True Gold sa mataas na platform na ito. Bago ang nasira ang paghihigpit, walang nakakaalam kung ano ang kalidad nitong Sun's True Gold. Kapag dumating na tayo sa mid-grade heaven opening realm, kukuha tayo ng tig-iisang bahagi, at ang natitirang 3 bahagi ay ipapaubaya sa mga may kakayahan. Paano na? Marshall Peak, Kabanata 3912. Sama-samang pagbasag sa harang. Mayroong 5 mid-grade heaven opening realm na naruroon, at ang iba ay pawang low-grade heaven opening realm. Kahit na nasugatan sila sa 8 inner hidden gates, 60 hanggang 70 pa rin sila. Sa 60 hanggang 70 katao na nakikipagkompetensya para sa 3 bahagi ng Sun's True Gold, halos maisip ng isa kung gaano ito kadugo at kaguluhan. Napakataas ng posibilidad na mamatay dito. Gayunpaman, sa napakamahal na kayamanan sa harap nila, wala ni isa sa mga low-grade heaven opening realm ang natigilan. Sa halip, pagkatapos ng mga salita ni Hong Lao, lumiwanag ang kanilang mga ekspresyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang low-grade heaven opening realm mula sa parehong puwersa o pamilyar sa isa't isa ay nagtipon at lihim na nakipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng divine sense.
Kalmadong lumutang si Hong Lao sa hangin, nakatingin sa ibaba at tahimik na naghihintay ng walang anumang intensyon na himukin sila. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang tao ang lumabas sa karamihan. Si Yang Kai, na nagtatago sa dilim at nanunood mula sa malayo, ay tumingin ng malapitan at nalaman na ang taong ito ay Wei Kei ng Great Moon Province. Si Wei Kei ay isang prangka na tao, kaya hindi kakaiba sa kanya ang tumayo sa oras na ito. Una, itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa mid-grade heaven opening realm at malakas na sinabi. Hong Lao, ang sinabi mo kanina, totoo ba ito? Humalaklak si Hong Lao at itinuro ang likod niya. Kaibigan, kahit na hindi ka naniniwala sa matandang ito, hindi ka ba makapaniwala sa mga tao sa likod ko? Ang bagay na ito ay pinag-usapan ng ilan sa amin, kaya syempre totoo. Sabi ni Wei Kei. Ang Wei na ito ay naglakasloob na magtanong muli, kung kaming mga low-grade heaven opening realm ay mapalad na makaagaw ng isang bahagi ng Sun's True Gold, ipaglalaban mo pa rin ba ito, Master? Kapag nasira ang paghihigpit, ang limang mid tiyak na mabilis na maaalis ng mid-grade heaven opening realm ang kani-kanilang mga bahagi ng Sun's True Gold. Ang natitirang low-grade heaven opening realm ay makikipagkumpetensya para sa iba pang tatlong bahagi, ngunit kung si Hong Lao at ang iba pa ay makikialam sa oras na ito, ang low-grade heaven opening realm ay makikipaglaban, makatabi lang. Sino ang makakaagaw nito sa kanila? Kung gayon, mas mabuting huwag na munang makisali ngayon, para maiwasan ang pakikipagsapalaran at pag-aaksaya ng oras. Tumingin si Hong Lao kay Wei Kei at sinabing, Kaibigan, masyado kang maraming iniisip. Sabi ni Wei Kei, kung hindi nyo ito sasagutin, hindi kami magiging komportable. Ang mga salitang ito ay inaprubahan ng maraming low-grade heaven opening realm, at nagkaroon ng pagsabog ng tumango si Hong Lao. Dahil nagtanong ka, baka sabihin sa iyo ng matandang ito na hindi namin pakikialaman ang tatlong bahagi ng Sun's True Gold. Kung sino man ang may kakayahan ay maaring mag-alis ng kayamanan. Paano mo masisiguro iyon? Muling tanong ni Wei Kei. Bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Hong Lao. Hindi ba garantiya ang mga salita ko? Sa napakaraming fellow Daoist dito, maaari ba akong bumalik sa aking salita? Kahit balikan mo ang salita mo, wala kaming magagawa sa'yo. Isang boses ang biglang umalangaw-ngaw mula sa karamihan. Sino ta? Sino ang nagsasalita? Lumabas ka kung may lakas ka ng loob. Galit na galit si Hong Lao, ngunit ang boses kanina ay pabago-bago, kaya malinaw na gumamit ang tagapagsalita ng ilang uri ng lihim na pamamaraan. Sa napakaraming heaven opening realm cultivator na nagtipon, hindi matukoy ni Hong Lao ang lokasyon ng tagapagsalita. Ang kanyang lumang mukha ay agad na lumubog, naging lubhang hindi magandang tingnan. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Madam Lan at nakangiting tumingin sa mga tao. Paano kung isumpa ko ang reputasyon ng First In? Pagdating ng oras, kaming mga mid-grade heaven opening realm ay kukuha lang ng isang bahagi ng Sun's True Gold. Kahit sinong makakuha ng natitirang tatlong bahagi, hindi kami makikialam. Nang marinig ito, naging seryoso ang mga ekspresyon ng lahat. Hinawakan ni Wei Kei ang kanyang mga kamay at sinabing, dahil si Madam Lan ang guarantor, kung gayon walang problema. Nagtiwala pa rin ang lahat sa reputasyon ng First In. Nang makita ito, bahagyang naging malungkot ang ekspresyon ni Hong Lao. Para siyang kasuklam-suklam na babalik sa kanyang salita. Bagamat talagang binalak niyang gawin iyon, natatakot siya na hindi ito gagana ngayon. Inilabas na ni Madam Lan ang pangalan ng First In. Kung bumalik siya sa kanyang salita, magbibigay lamang ito ng dahilan kay Madam Lan para harapin siya. Si Hong Lao ay natatakot pa rin sa babaeng ito. Hindi niya kailanman naisip kung anong antas ng Heaven Opening Realm siya, ngunit sa pinakamaliit, siya ay nasa 5th grade. Sa ganitong uri ng lakas, tiyak na hindi siya ang kanyang kalaban. Malamig na ngumuso si Hong Lao. Kung walang problema, pagkatapos ay gawin ang iyong makakaya upang makipagtulungan. Kung may iba pa na hindi sumasang-ayon sa planong ito, mangyaring umalis. Kung hindi, wala akong pakialam na ikaw mismo ang paalisin. Malungkot na tumingin sa paligid, ang Heaven Opening Realm cultivators sa ibaba ay nag-usap ng ilang sandali, at talagang may mga taong umalis. Malinaw, nadama nila na ang pananatili dito ay masyadong mapanganib. Ang tunay na isang mahalagang kayamanan ang Sun's True Gold, ngunit kahit na may buhay silang kunin ito, kailangan nilang mabuhay upang mailabas ito. Sa 60 hanggang 70 tao na nakikipaglaban sa tatlong bahagi ng Sun's True Gold, na alam kung gaano karaming tao ang mamatay nang dumating ang oras. Kaya lang, mahigit 100 tao ang umalis. Naghintay si Hong Lao ng 100 hininga, pagkatapos ay tumango at sinabing, mayroon pa bang gustong umalis? Kung gusto mong umalis, bilasan mo. Kung hindi, pagkatapos ay maghanda upang magsimula. Sa oras na ito, natural na hindi aalis ang mga nanatili.
Si Madam Lan ay humakbang pasulong at nagbigay ng simpleng paliwanag sa paraan ng pagsira ng selyo. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng low-grade Heaven Opening Realm Cultivator, na pinamumunuan ng 5 mid-level. Ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm, ay nagtipon-tipon sa paligid ng mataas na platform, na bumubuo ng isang simpleng 5-sided array. Ang paraan para masira ang seal ay sa pamamagitan ng brute force, kaya naman kailangan nilang humiram ng lakas ng napakaraming low-level na Heaven Opening Realm Cultivator. Kung hindi man, paanong ang mid-level Heaven Opening Realm Cultivator ay handang hatiin ang Sunstro Gold sa 3 bahagi. Lahat sila ay tumayo sa kani-kanilang posisyon, tahimik na inaayos ang pagbabago-bago ng kanilang lakas. Si Yang Kai ay nanonood mula sa malayo, ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng kakayahan. Sunod-sunod na plano ang nag-flash sa kanyang isipan, ngunit lahat ng iyon ay tinanggihan niya. Sa oras na ito, kung gusto niyang lumahok sa pakikibaka para sa kayamanan, ang lakas ang pinakadakilang garantiya. Nakakalungkot na isa lamang siyang pag-iral na nagkondensasyon, isang dowsil. Sa harap ng grupo ng Heaven Opening Realm Cultivator, walang silbi ang anumang pakana at pandaraya. Nagpanik siya sa loob. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kalidad ng Sunstro Gold sa mataas na platform, tiyak na mayroong ikapitong baitang. Hanggat kaya niyang mangagaw ng isang bahagi, magagawa niyang i-condense ang Fire Elemental Energy. Gayunpaman, ganoon ang trahedya ng pagiging mahina. Kahit na umasa siya sa kanyang space principles para agawin ang isang bahagi ng Sunstro Gold, malamang na hindi niya ito maaalis ng buhay. Sa oras na iyon, kung aatakihin siya ng grupo ng mga tao, kahit ang kanyang Dragon Transformation ay hindi sila mahahadlangan. Hindi kaya siya makatingin lang ng walang magawa. Si Yang Kai ay napuno ng hindi pagpayag. Sa pagtingin sa malayo, biglang natuklasan ni Yang Kai na si Madam Lan ay tila sumulyap sa kanyang direksyon, sinadya man o hindi. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinapansin. Kung tutusin, hindi talaga sapat ang lakas niya para pumasok sa mga mata niya. Siya ay tiyak na natuklasan. Nadiskubre na siya sa daanan kanina. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito inilantad ay marahil ay dahil siya ay masyadong mahina. Kung paanong nalulungkot si Yang Kai, na-activate na ang Pentagonal Formation. 5 mid-grade Heaven Opening Realm ang bawat isa ay nagukupa ng isang posisyon, at sa likod nila ay may hindi bababa sa 10 low-level Heaven Opening Realm. Lumakas ang aura ng World Might. Binuksan na ng Heaven Opening Realm ang langit at lupa sa kanilang mga katawan. Ang bawat Heaven Opening Realm ay may sariling minor universe world, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang World Might nang hindi hinihiram ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa sandaling umatake sila, parang ilang dosenang mundo ang nagbabanggaan sa paghihigpit. Walang humpay na umalangaw-ngaw ang mga dagandong, at sapat na ang marahas na kapangyarihan upang mabaligtad ang universo at basagin ang lahat. Nasilaw si Yang Kai habang nakatingin siya sa malayo. Hindi niya maiwasang isipin ang lakas ng kanyang mga pag-atake nang umabant siya sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Sa kabutihang palad, ang mga mid-grade Heaven Opening Realm ay napakalakas lahat. Sa pangunguna nila sa Pentagonal Formation, nagawa nilang pagsamahin ang lakas ng lahat sa pinakamaraming lawak, kaya hindi gaanong nag-leak out ang mga shockwave. Kung hindi, kahit na may Shadowless Veil, napilitan si Yang Kai na ihayag ang kanyang sarili. Hong hong hong. Yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Ang mga layer ng ripples ay lumitaw sa pulang ilaw na screen sa mataas na platform, na parang hindi mabilang na mga bato ang itinapon sa isang tahimik na lawa. Ang agwat ng lakas sa pagitan ng lahat ay mabilis na nahayag. Ang low-grade Heaven Opening Realm na tumutulong sa pagsira sa formation ay hindi makikita, ngunit ang 5 mid-grade Heaven Opening Realm sa harap ay makikita sa isang sulyap. Ang batang babae, si Yuan Xiaoman, ang unang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkahapo, ang kanyang magandang mukha ay bahagyang namutla. Nagtagal siya sa pag-inom ng ilang spirit pills mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig, tahimik na pinipino ang mga ito. Sumunod sina Ji Tianxing, Zhang Qi, at sa wakas si Hong Lao. Ang lakas ng Lady Boss ng First In, si Madam Lan, ay naaninag sa oras na ito. Mula sa simula ng pagsira sa formation, hindi gaanong nagbago ang kanyang ekspresyon, lalo pa ang paggamit ng spirit pills upang palitan ang kanyang lakas. Tila kaya niyang mapanatili ang antas ng intensity hanggang sa katapusan ng panahon. Si Yang Kai, na nagmamasid mula sa malayo, ay napansin na ang mga mata ng Lady Boss ay paminsan-minsan ay hindi sinasadyang sumulyap sa isang tiyak na lugar sa mataas na platform. Sa una, hindi maintindihan ni Yang Kai kung ano ang nangyayari, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napagtanto niya kaagad na ito ay dahil ang Sunstro Gold ay may magandang kalidad.
Bagamat walang makapagtukoy kung anong grado ang Sun's True Gold na ito sa ilalim ng takip ng hadlang, lahat ay may kanya-kanyang hula at pagbabawas. Ang Lady Boss na sobrang interesado sa Sun's True Gold ay walang alinlangan na nangangahulugan na pakiramdam niya ito ang pinakamahusay doon. Kapag nasira ang harang dito, malamang nasusubukan niyang agawin ito. Bukod pa rito, may isa pang bagay na labis na ikinababahala ni Yang Kai. Kung ikukumpara sa Sun's True Gold, ang bangkay ng Golden Crow na ito ay isa ring mahalagang kayamanan. Ang bangkay ng Golden Crow na ito ay kumpleto na, ang halaga nito ay talagang hindi nasusukat. Napag-usapan lang ng lahat kung paano ipamahagi ang Sun's True Gold kaya walang nagbanggit ng bangkay ng Golden Crow. Gayunpaman, sigurado si Yang Kai na ang bangkay ng Golden Crow na ito ay tiyak na haantong sa isang matinding labanan. Malamang na ang 4 na mid-rank ay magsanib puwersa at lalaban sa Lady Boss para sa bangkay ng Golden Crow na ito. Gayunpaman, kahit na ano, kung wala ang lakas, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Sa kabutihang palad, ang ani sa oras na ito ay hindi maliit. Nakakuha siya ng kabuuang 9 na bahagi ng Sun's True Fire, 3 sa mga ito ay nasa 5th grade. Kukunin lang niya ito bilang nanunood ng isang palabas at palawakin ang kanyang pananaw. Nagpa siya si Yang Kai at nagpahinga ng husto. Mabagal na lumipas ang oras. Bukod kay Madam Lan, lahat ng Heaven Opening Cultivator na naroroon, kasama ang iba 4th grade Heaven Opening Realm, ay uminom ng maraming spirit pills. At ang pagsusumikap na ito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Ang pulang harang sa mataas na plataporma ay kitang-kita. Kung kanina ay maapoy na pula, ngayon ay mapusyaw na pula. Sa bilis na ito, malamang na masira ang hadlang sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Nang makakita ng pag-asa, tuwang-tuwa na sumigaw si Hong Lao. Lahat, magsikap pa. Huwag nang magpigil pa. Malapit nang masira ang harang na ito. Hindi na niya kailangang paalalahanan sila. Nakita ng lahat ang mga pagbabago sa hadlang, kaya natural na alam nila ito. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang magpigil. Pagkatapos ng lahat, kapag nasira ang hadlang, magkakaroon pa rin ng labanan. Kung hindi dahil dito, matagal nang nasira ang harang na ito. Hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon.